Hello mga ka-Andrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So nandito ako ngayon sa bodega. At ayan, may mga dumating nga kaming mga oils at saka mga tires. At yun nga mga ka-Andrip, sa previous video po natin ay napag-usapan natin doon yung pagsabay naman ng pag-increase ng mga tires at ng oils sa pagtumal ng ating business or sa pagtumal ng mga negosyo sa panahon ngayon. Kasi sa mga baguhan pa lang at hindi nakakaalam, pagpasok po talaga yan ng July ay medyo papasok na rin ang tumal niyan hanggang mga first to second week po yan ng September. So, ikot talaga yan ng ng ekonomiya or ikot talaga yan ng mga negosyo na pag ganyang panahon talaga ay tagtumal. Kasi pasukan, tapos tagbagyo, kumbaga destroyed ang mga farms, ang mga magsasaka, ang mga mangingisda ay hindi makakalaot, hindi makakapagtrabaho, hindi makakapaghanap buhay. Kaya syempre, yung mga nasa itaas na usually ay umaasa din or talagang ang bumubuhay ng mga negosyo ay itong mga nasa end users or yung mga consumer ay medyo hirap din. So bago po tayo magpatuloy mga ka-Antrep, kung bago ka lang po sa channel na ito, ang pinag-uusapan po natin dito is about po motor parts business and accessories at mga tips po at mga related po na topics. So may dalawa po tayo mga ka-Antrep na items dito sa motor shop mga ka-Antrep na talaga naman mga ka-Antrep, 2 items na napakalaki ng kanilang mga kapital pero napakaliliit ng kanilang mga tubo or markup natin. Ano ba yung dalawang items na yun mga ka-Antrep na grabe talaga? Na kumbaga mga ka-Antrep, kung talagang fokusan mo ito at kung baguhan ka pa lang, ay suggest na wag mong ilaan dito lahat ng capital mo kung limitado lang ang capital mo dahil talagang hindi mo mamamaximize ang mga items mo or ang pagpe-purchase mo kung dito ka nakafocus. So consider dito mga ka-Antrep din na fast moving items talaga sa isang motor parts store or sa isang motorcycle parts and repair shop. Ito ay ang ating mga tires at ang ating mga motorcycle or engine oil. So, sa mga tires kasi mga ka-Antrep, malaki talaga ang kapital niyan ng mga tires na yan, lalo na yung mga tubeless, tapos yung mga 19, yung mga depende pa sa brand mga ka-Antrep. Pero ang markup, maliit lang. Kumbaga, mayroon nga tayong tinatawag na may mga area kasi akong alam ko na patayan yung presyo. Alam ko sa Caloocan, 'di ba? Patayan ang presyo. Kasi may mga ahente rin na may mga ahente rin na pumupunta dito na galing Manila na kahit papaano ay mayroon daw silang mga maliliit na shop din sa Maynila. Talagang patayan ang presyo. Tamang yung mga bearing daw, mamamarkupan mo na lang ng 5 piso, 7 pesos. Mga ganun sa sobrang patayin, sa sobrang dami na. So yun din yung isa sa isa sa disadvantage pag sobrang dami na, saturated na ang dami ng mga shop or pwede mabilhan kasi talagang lalo na yung mga baguhan na hindi familiar at hindi oriented sa markupan ng ganitong industry ay talagang akala nila, lalo na yung ang mga background ay mga nasa grocery, akala nila ganun lang din ang markupan dito, which is hindi. Iba po ang markupan natin dito sa ganitong industry kaysa sa mga grocery. So marami kasing mga usually talaga mga grocery owners, sari-sari store owners na nag-shift into motorcycle parts and accessories. So ang orientation nila sa groceries kasi ang markup ay medyo talagang mababa lang dahil nga iyan ay belong sa ating fast moving and basic needs. So dito naman sa ating industry ay iba. So iba yung markupan dito. Pero pagdating sa gulong, Diyos ko mga ka-Antrep, let's say for example, ang capital is nasa 600 to 700. Hindi ka pa nga maka 150 ng markup dyan. Hindi pa. Depende pa yun sa location mo. Tapos, ang alam ko sa iba sa mga city talaga kung nagpapatayan sila 50 pesos bawas pamasahe na 10 piso or 12, 'di ba? Pero sa mga ganyang pagkakataon doon naman nagiging advantage kung nasa malayo ka. May share ko lang before nung baguhan pa lang din talaga kami, may nakapag-share sa akin na isang business owner na may store sila na ang pera daw nasa malayong lugar, hindi daw sa syudad. Pero may advantage at saka disadvantage yun pagdating sa ganito kasi mga items, kumbaga kung nasa medyo malayo ka, hindi ganun kalaki ang market pero yung markup ay maganda. And then sa mga gulong kasi mga ka-Antrep, napakaraming klase, napakaraming sukat.
Tapos, ang mga markup dyan, maliitan lang. Pero ang kagandahan lang kasi, fast moving. Pero fast moving siya, na hindi naman kasing fast moving talaga, ng kagaya ng mga basic needs natin sa buhay. Can you imagine, ang gulong, ilang months maglalas? Pinakamababa dyan, 3 months. Depende pa yan sa paggamit. 3, 4, 5, 6. So, can you imagine? Tapos, mamarkupan mo lang siya ng magkano? 100 to 150 to 200. Tapos, ang capital malaki. Maliban pa dyan mga ka-antrep, yung mga yung mga tubeless, ganyan. Malaki din ang kapital, depende pa talaga sa brand, 'di ba? Alam naman ninyo lahat, alam ng mga consumer na may mga tubeless tires talaga na medyo mahal. So, mamahalin yung mga items na yun, pero maliit lang yung markup. Yung iba nga hindi pa umaabot ng 100 ang markupan dyan sa mga tires nagre-range lang ng mga between 50 to 100. So, doon na lang naglalaro talaga. Depende na lang talaga sa location. Tapos, depende sa pamasahe. Depende kung ikaw mismo ang nagpipick up. Depende sa supplier. Doon palagi nagkakatalo. And then, pangalawa mga ka-antrep is itong mga motorcycle engine oil. Or kahit na hindi motorcycle engine oil, yung mga engine oils mga ka-antrep. Napakalaki ng mga capital mga ka-antrep ng engine oils. Actually, ang capital ng oils at ng langis ay nagre-range sila pareho na mataas. Pero mas mabuti pa nga ang tires kahit pa paano, ang markup, mas makalamang-lamang pa sa engine oils. Can you imagine mga ka-antrep na yung mga engine oils tayo, ng mga pang scooter, diba, na ang isang box, nagkakahalaga ng 7,200 plus. Magkano lang ang matutubo mo dyan sa per box? 350 to 400 ang range, di ba? Ganun lang siya mga ka-antrep. Napakalaki ng capital, napakaliit ng tubo. Minsan pa, meron pa yan mga ibang shop mga ka-antrep, yung mga baguhan, talagang sinasagad. 12 pesos lang ang patong ng per litro. 12 pesos, sigurado yarn. Oil, 12 pesos. Di ba? Can you imagine that mga ka-antrep? Sa ganun kalaki ng mga halaga. So, yun nga yun mga ka-antrep, yung mga iba na akala nila kasi pamurahan, basta mura, okay na. Pero hindi kasi nila naisip na hindi ito basic, hindi ito kasing fast moving. Kailan ka ulit mag-change oil ng mga ganung klaseng engine oil? 1,500 to 5,000 kilometers to 6,000 kilometers. Ilang buwan yun siya. Kung mga dito-dito lang ang biyahe mo, 2 months, 3 months. Tapos ganun lang yung markup, 'di ba? So yun yung reality mga ka-antrep sa ating business mga ka-antrep, na akala ay maganda yung markupan. Yes, maganda yung markupan, pero sa ganung sayang dalawang items yan mga ka-antrep, medyo masikip yan siya kasi napakalaki ng mga kapital niyan pero napakaliliit ng tubo dyan or ng ating markup dyan. Masakit pa, napakaraming klase niyan. Ang oil, can you imagine the oil? Napakaraming brand, napakaraming klase. So, hindi mo naman yun ma-afford lahat na i-display lahat or ibebenta mo lahat yun. Pili lang talaga kung ano yung sa tingin mo ang mamahalin. Ang mamahalin, ang mabenta sa tao or kilala ng mga tao mo or hinahanap na ng mga customers mo. Ang problema doon, katagalan kasi kahit na yun ang brand ng mga customers mo, kagaya nan sa previous video ko na nabanggit ko po na grabe yung pagtaas ng mga engine oils, tapos yung mga tires. So kahit na halimbawa, yun ang brand ng ating mga customers, kung mukay tumaas na talaga siya, halos hindi na rin nila ma-afford, magsi-shift na naman sila doon sa mga mura. Doon naman nagkakaroon ng pagkakataon yung mga China engine oils o yung mga engine oils na hindi mga branded. So, ang hirap niya mga ka-antrep dahil napakarami ding klaseng engine oil. So, ayun mga ka-antrep, tandaan lang natin na huwag nyong isagad yung inyong mga capital dyan sa mga oils. Sa mga nagsisimula, display lang muna kayo ng pailan-ilan at ilang brand, at sa mga gulong ganun din, yung mga standards lang muna at pailan-ilan dahil kakainin talaga ang capital nyo ng mga ganung klaseng items. Sa dami, ang dami pong items na kakailanganin natin dito sa motor parts, business and accessories. Can you imagine, ilang taon na kami dito? Hindi ba kumpleto lahat ng klaseng pyesa talaga dito? Dahil nga sa tuloy-tuloy, may V2, may V3 na hindi pa nga nakukumpleto ang B1, di ba? At ang daming unit, ang daming model. So yun lang mga ka-antrep, sana'y nakatulong itong na-share ko sa inyong ngayong gabi. Bye-bye! Palike naman ang video at kung may katanungan na pwede ko mabigyan ng kasagutan ay pa-comment lang po. Bye!